Mula sa pagiging anak ng mga bigating politiko hanggang sa pagiging reyna ng talk shows at komersyal, si Kris Aquino ay isa sa mga pinakakilalang mukha sa Pilipinas. Sa dami ng kanyang proyekto at endorsement, hindi na nakakagulat kung milyon-milyon o bilyon na ang laman ng kanyang bank account. Pero ngayong humaharap siya sa matinding karamdaman na autoimmune disease na kinabibilangan ng chronic spontaneous urticaria, lupus-like symptoms, at iba pa, tuloy-tuloy pa rin ang kanyang gamutan sa Amerika. Ang tanong ng marami, sapat na nga ba ang kayamanang naipon niya sa showbiz para mapanatili ang kanyang gamutan? O baka sa huli, ang yaman na ito ay mapamana na lang sa kanyang mga anak? Tara, alamin natin. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Si Kris Aquino o Cristina Bernadette Aquino sa tunay na buhay ay bahagi ng Cuenco Aquino clan, isang pamilyang may malalim na kasaysayan sa politika at kayamanan sa Pilipinas. Anak siya ng dating Pangulong Cory Aquino at dating Senador Ninoy Aquino. Kung tutuusin, bata pa lang siya ay laman na siya ng mga headlines. Pero hindi lang ang apelyido ang dahilan ng kanyang kasikatan. Si Kris mismo ang bumuo ng sarili niyang pangalan. Tinagurian siyang Queen of All Media dahil sa kanyang kakayahang mag-shine sa lahat ng klase ng platform gaya ng TV shows, radio, print at digital. Mula sa Game Ka Na Ba, hanggang sa Kris TV, hanggang sa sariling YouTube channel na may mahigit 700k subscribers, ito ay patunay lang na kayang-kaya niya makuha ang atensyon ng masa. Bukod sa kanyang influence, usap-usapan din ang kanyang lifestyle. Sa pelikulang Crazy Rich Asians, gumanap siya bilang Princess Intan at sa likod ng camera, tila hindi rin nalalayo ang role niyang ito sa tunay na buhay. Nang nag-audition siya para sa role, nag-book pa siya ng luxury suite sa isang 5-star hotel, nagdala ng buong glam team at nagpakitang gilas gamit ang AVP na may listahan ng kanyang achievements. Hindi maitatanggi na mahilig sa luho si Kris. Isa siya sa mga artista na kilalang fashionista at collector ng mamahaling bags. Ang Chanel ang isa sa mga paborito niya. Sa kanyang vlog, makikita ang dalawang part ng kanyang vintage Chanel bag collection at ang ilan sa mga ito ay bihira na sa market at may serial numbers pang hindi na basta-basta makikita. Noong 2019, naging balita pa siya nang bumili ng Chanel bag matapos makaligtas sa lindol sa Japan. Bukod pa rito, may insidente rin noong 2018 kung saan nagbakasyon sila abroad kasama ang kanyang mga anak at agaw pansin ang dala nilang mga Louis Vuitton bags. Ayon sa ulat, meron silang 3 backpacks, rolling luggage, laptop bag at briefcases. Kasama rin dito ang mga luxury accessories tulad ng iPhone X Folio at toiletry bags na may combined value na nasa mahigit 1 milyon. Hindi rin matatawaran ang Hermes Birkin collection ni Kris. May kanya-kanyang kulay at material, ang ilan ay may presyong mula £560,000 hanggang 7.3 million kada isa. Meron pa siyang Prada double bags at Chanel tweed bags para sa summer. Sa sapatos naman, meron siyang Valentino Rockstud heels na nasa 50,000 pesos at Manolo Blahnik shoes na naging iconic sa pelikulang Sex and the City. Ayon sa reports, ang pares na ito ay umabot ng halos 48,000 pesos sa mga US stores. Pero higit sa lahat, nakakabigla ang halaga ng kanyang mga alahas. Sa isang event, sinabi niyang ang mga suot niya ay sapat na para makabili ng 3-bedroom condo sa Rockwell. Base sa ulat ng PEP, ang unit na ito ay nasa halagang 30 million pesos hanggang 70 million pesos depende sa laki. Suot rin niya noon ang Cartier watch na may presyo na $58,000 at diamond bracelets na milyon din ang halaga. Isang bracelet pa lang at umaabot na nga ng mahigit 2 million pesos. Sa isang post, kapansin-pansin rin ang suot ni Kris sa kanyang kaliwang braso na isang bracelet na mula sa Cartier Trinity Collection na tinatayang nasa halagang 490,000 pesos. Kasabay nito, suot din niya ang Tiffany Embrace Band. Yung version na half circle na may mga round brilliant diamonds ay nasa 205,000 pesos, habang ang full circle variant ay umaabot ng 535,000 pesos. Kung sa alahas lang din pag-uusapan, hindi nagpahuli si Kris.
Suot niya minsan ang 5 singsing na may kombinasyon ng pearls at diamonds, pati na rin ang multi-strand bracelet na punong-puno ng makinang na bato. Pero ang pinakaagaw pansin ay ang kanyang hikaw dahil ang isang pares ng malalaking diamond earrings na tinatayang nasa halagang 15 million pesos. May usap-usapan din noon tungkol sa isang diamond necklace na kanyang suot. Ayon sa ilang netizens, kahawig daw ito ng koleksyon ni Imelda Marcos. Ngunit nilinaw ni Chris na hindi ito totoo at ito raw ay mula sa Bottega Veneta at gawa lang sa cubic zirconia. Kahit na imitation stone ito, may presyo pa rin ito na higit sa 100,000 pesos. Sa mas casual na statement pieces, isa rin sa mga paborito niya ay ang Lanvin Love Necklace, isang minimalist pero eleganteng kwintas na madalas niyang suot sa mga intimate events. Sa grand media launch ng kanyang pelikulang I Love You Hater, nagbigay si Chris ng kaunting detalye sa kanyang OOTD. Ang suot niyang Roland Moret Eilish, si Queen Mesh Wide Leg Pants, ay bahagi ng limited edition ng 20th Anniversary Collection. Sa Net-A Porter, ito'y may presyo na higit $1,900. Pares ang pants na iyon sa isang Balmain blazer na may isang button sa harap. Gawa ito sa kombinasyon ng virgin wool at cotton, kaya komportable ito pero elegante. Sa Farfetch, mahigit $400 ang presyo nito. Ayon sa Peep, ang kabuang halaga ng kanyang bracelets at relo mula sa Cartier na isinuot niya noon ay aabot sa 6 million pesos. Wala pa dyan ang hikaw at mga singsing na puro diamonds din at paniguradong nasa milyon rin ang halaga nun. Pagdating naman sa bahay, talagang pasok sa high class ang vibes. Sa pintuan pa lang, makikita na agad ang kulay sakura pink ng front door. Pagpasok ay sasalubong ang painting ni dating Pangulong Cory Aquino na gawa ni Fernando Amorsolo at pinalilibutan ng mga art piece ni Malang. Ang dining area ay pang-8 tao, may malaking TV at may magandang view papunta sa labas kung saan matatagpuan ang pool at jacuzzi na pang-dos. Sa kwarto naman ni na Josh at Bimby, may laser-printed map na may dominanteng asul na kulay kung saan ito ay personal na request ni Josh. May sarili silang sofa bed, walk-in closet at themed bathroom na may 2 shower at 1 bathtub. Meron din silang sariling play area na puno ng arcade games at shoe collection. Sa kusina, may glass cabinets para sa mga pinag-iingatang gamit ni Chris at naka-equip ito ng mamahaling appliances. Pero ang paborito raw ni Chris ay ang kanyang banyo dahil para na raw siyang nasa hotel dahil sa laki at ganda. May customized na salamin na rin para sa makeup routine niya. Pagdating naman sa bakasyon, hindi mawawala ang Japan. 6 na beses kada taon kung pumunta roon si Chris kasama sina Josh at Bimby. Isa sa mga lugar na binisita nila ay ang snowy town na Niseko sa Hokkaido. Mahilig rin silang kumain ng Wagyu beef doon. Bukod sa Japan, paborito rin nila ang Singapore, lalo na't may Universal Studios. Isinama pa ito ni Chris sa kanyang anniversary special. Noong 2016 naman, ay nag 3-week vacation rin sila sa Hawaii. Sa kanyang mga social media posts, madalas niya ring ipinapakita kung gaano siya ka-grateful para sa mga simpleng moments kasama ang kanyang mga anak, sina Josh at Bimby. Isang post nga niya sa Instagram ay nagbigay ng highlight kung gaano niya pinahahalagahan ang oras na magkasama sila, kung saan sinabi niyang walang distractions at work obligations at buong-buo ang kanyang atensyon para sa kanila. Hindi naman ito nakakapagtaka dahil kilala si Chris sa pagiging devoted mother at hindi na rin bago sa kanya ang pagiging hands-on sa pagpapalaki ng kanyang mga anak. Ang pondo at resources ni Chris ay malaki at isa sa mga aspeto ng kanyang lifestyle na hindi nakakaligtaan ay ang kanyang grocery shopping. Ayon kay Chris, hindi biro ang gastos nila sa pagkain, lalo na sa prutas. Noong 2019, inamin ni Chris na umaabot sa 14,000 pesos kada linggo ang kanilang ginagastos sa prutas o katumbas ng 56,000 pesos kada buwan. Isinasalaysay niya na malaki ang bahagi ng prutas sa kanilang diet, partikular na para kay Josh, ang kanyang panganay. Ayon sa kanya, laging may prutas sa kanilang tahanan dahil ito raw ang pinakamahalaga sa kanilang pang-araw-araw na pagkain. Ang pangalawa sa kanilang grocery list ay ang gatas, ngunit hindi na ito ipinaliwanag ni Chris kung gaano kalaki ang kanilang ginagastos dito. Bagamat hindi detalyado ang kanyang mga sinabi,
ipinahayag ni Chris na marami sila talagang konsumo ng pagkain sa bahay. Ang kanyang pamilya at mga staff, kabilang ang mga nag-aalaga sa kanila at mga nagtatrabaho sa KSAP, ang kumpanya niyang nasa bahay ay kumakain ng maraming pagkain. Ayon sa kanya, may mga araw na umaabot sa 24-28 katao ang nasa bahay sa umaga, habang 14 naman sa gabi at kasama rito ang mga tao mula sa kanyang kumpanya at iba pang staff. Maging ang mga driver at gwardiya ay kailangan ng sapat na pagkain para matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Sa mga detalye ng kanyang financial success, si Chris ay naging isa sa mga top taxpayers sa Pilipinas. Noong 2018, isa siya sa top 10 taxpayers ng bansa kung saan nagbayad siya ng 54 million pesos na income tax. Hindi naman nakapagtataka dahil mula sa kanyang mga talento sa showbiz, particular sa hosting, pati na rin ang mga product endorsements, si Chris ay naging isa na sa pinakamataas kumita sa industriya. Dahil dito, napakalaki ng kanyang ambag sa buwis ng bansa na siyang naging sanhi ng kanyang pagiging isang inspirasyon sa mga taong nais magtagumpay sa kanilang mga industriya. Hindi lang pera at material na bagay ang mahalaga kay Chris, kundi ang pagtulong sa mga nangangailangan. Sa mga nakaraang taon, si Chris ay naging aktibong taga-suporta ng iba't ibang charity organizations. Isa na rito ang Gawad Kalinga, kung saan siya ay nag-donate at tumulong sa pagpapagawa ng mga bahay para sa mga pamilya sa Iloilo. Inamin din niyang siya ay isang sponsor ng 319 na mga bata sa pamamagitan ng World Vision, isang international organization na tumutulong sa mga bata at komunidad. Noong 2020, nang dumaan ang pandemya, ipinakita ni Chris ang kanyang malasakit sa pamamagitan ng pag-donate ng mga goods at bigas para sa mga frontliners sa Puerto Galera, kung saan siya at ang kanyang pamilya ay nagbakasyon. Ang mga iniambag na ito ay ipinakita sa isang post sa Instagram na nagpasalamat ang mga city officials ng Puerto Galera sa kanyang tulong. Ang buhay ni Chris ay hindi lang tungkol sa pagiging isang public figure at host, kundi pati na rin sa pagpapakita ng malasakit at pagpapalaganap ng kabutihang loob sa mga nangangailangan. Sa bawat hakbang, patuloy siyang nagsisilbing inspirasyon hindi lamang sa industriya ng showbiz, kundi pati na rin sa mga tao na nagnanais maging bahagi ng pagbabago sa kanilang komunidad. Ang koneksyon ng kalusugan at kayamanan sa kwento ni Chris ay makikita sa kanyang patuloy na pagsusumikap na magtagumpay sa kabila ng kanyang mga personal na pagsubok. Habang ang kanyang kayamanan ay bunga ng sipag at dedikasyon sa kanyang trabaho, ang mga kondisyon sa kalusugan ay nagpapakita na hindi lahat ng bagay sa buhay ay mabibili ng pera. Sa kabila ng kanyang yaman, ipinakita ni Chris na ang pinakamahalaga pa rin ay ang kalusugan at ang pagkakaroon ng oras para sa pamilya. Paano niyo tinitingnan ang relasyon ng kalusugan at kayamanan sa buhay ng isang tao? Ibahagi mo ang iyong opinyon sa comment section down below at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang updates.